Shalom sa inyong lahat. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama at tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kawikaan 1:1. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Darating ang araw na madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Gaano karami sa estilo ng pamumuhay ng Greco-Romano ay nasa iyong buhay? Ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin, sa ngalan ng inyong anak, isang pusong tapat ay sa aming likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag kaming alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Amen. Nasa pangsyam na leksyon na tayo at ang pamagat ay matalinong pamumuhay. Ang ating susing talata, Efeso 5:15 hanggang 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ginagamit ang mga salitang marunong sa ibang salin ng Tagalog ay pantas, scholarly, matatalino. Ang marunong ay sa Ingles ay learned, knowledgeable. Ang katapat naman ito ay hangal o mangmang. Panimulang salita. Ang Efeso 5:1 hanggang 20 ay paghambing sa pinahahalagahan ng mga pagano at manampalataya. Pinahahalagahan ng mga pagano ang isang masagwang kwento, talatang 4. Isang inuman hanggang malasing, talatang 18. At malaswang sex, talatang 3 at 5 bilang malalaking yaman ng buhay. Ang mga mananampalataya, gayunman, ay nalalamang darating ang isang pangkatapusang araw ng pagsusuri kapag ang tunay na mahalaga sa lahat ng mga bagay ay magiging malinaw, talatang 5 at 6. Kanilang pinahahalagahan ang lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, talatang 9, kay Kristo. Kaya hinihimok sila ni Pablo na sunggaban ang mga baratilyong masusumpungan kay Kristo. Muli ay tatlong paghahati ng diksyon. Una, mga tagatulad ng Diyos. Kalawa, dalawang naghahalinghinang mga panawagan. At ang ikatlo, dalawang kumpol ng mga panawagan. Sa una ay
ang isipang lumakad sa pag-ibig. Sa ikalawa naman ay dalawang isipan. Una, lumakad bilang mga anak ng liwanag. Kalawa, gumising ka, ikaw na natutulog. Doon sa pangatlo at huli ay dalawang isipan pa rin. Sunggaban ang baratilyo at pagsambang puno ng Espiritu. Tingnan natin yung unang pagkakahati. Mga tagatulad ng Diyos, Efeso 1 at 2. Kaya kayo tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ano ang gagayahin natin sa Diyos? Ang mamuhay na may pag-ibig. Saan naman nakita ang halimbawa ng pag-ibig niya ito? Kay Kristo. Anong uri ng pag-ibig meron siya? Handang mamatay para sa kapwa. Itong lumakad sa pag-ibig ay tumulad sa pag-ibig ni Kristo para sa atin. At itong pag-ibig ni Kristo'y naipahayag sa kanyang nagtutubos na hain. May 4 na bagay tungkol sa hain ito. Una, naudyukan sa pamagitan ng parehong pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo mismo, Efeso 5:1 at 2. Ikalawa, panghalili, si Kristong namatay sa ating lugar. Si Kristo ay hindi isang walang ginawang biktima, kundi isinuko mismo ang sarili para sa atin. Katlo, sa ilalim ng paglalarawan ng serbisyo ng sanktuaryo sa lumang tipan. Ang kamatayan ni Kristo ay saringhain na ginawa sa Diyos. Kaapat, ang hain ay tinanggap ng Diyos dahil ito'y isang mabangong handog. Talatang 2. Walang moral na katiwalian at kahalayan. Yan ang paglalakad sa pag-ibig. Pagkabahala para sa etika sa sex. Efeso 5:3 at 5. Nababahala si Pablo tungkol sa bagay na ito. Bakit? Nasa panganib ang mga kabataang hikayat sa pagtalikod sa kanilang kristyanong pagkakatawag at pagiging naakit pabalik sa pag-uugali sa sex na magkakaila sa kanilang kristyanong pagsaksi. Kaya pala nababahala si Paulo. Ang unang taon ng mga Greko-Romano ay nagpakita ng moral na katiwalian at kahalayan. Ang mga piging ng mayayaman ay regular na nagtatampok ng mga kaugaligang minasama ni Pablo sa Efeso 5:3 hanggang 14. Naroon ang karasingan, malaswang pagsasalita, bastos na aliwan, at immoral na kilos. Karagdagan pa, ang mga sentro ng kabihasnan ay nagbibigay ng katayuang hindi sila makikilala at nagpapahintulot na magtaguyod ng gawaing immoral na sex. Gayunman, marami sa lipunan iyon ang namuhay ng malinis na buhay at naglingkod bilang mga tagapagtaguyod ng mahigpit na moralidad. Pangalawang pagkakahati. Dalawang naghahalinhinang mga panawagan at ang una rito ay lumakad gaya ng mga anak ng liwanag.
Efeso 5:6-8, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag ng Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sino ba itong mga anak ng pagsuway? Kinikilala bilang mapakiapid o mahalay o sakim, talatang 5. Nababagabag si Pablo sa mga salitang walang katuturan. Nadaya ang mga manampalataya sa pamagitan ng tahas ng lengguwahe sa pag-iisip na ang kasalanang sexual ay hindi bawal o naging naakit sa gayong kasalanan. Ang nadaya ay nagsasapanganib sa wakas ng panahong paghukom ng Diyos. Ang puot ng Diyos na dumarating sa mga anak ng pagsuway, talatang 6. Tingnan natin itong puot ng Diyos. Sinasabi ng ating leksyon na ang puot ng Diyos ay isang pagkakaiba sa karaniwan at sumpunging uri ng tao. Iba ang puot ng Diyos sa iba sa puot ng tao na sinasabi sa Efeso 4:31 na lahat ng puot ay inyong alisin. Ang puot ng Diyos ay ang makatarungang tugon ng isang matiisin at matwid na Diyos laban sa sutil na pagtatalaga sa kasamaan. Hindi ang isang baliw at malabulkang reaksyon sa mga maliit na paglabag. Nagbabala ang Diyos ng sarili niyang dumarating na paghukom, isang kilos ng biyaya, dahil ang tao ay katutubong mga anak ng kaupuutan na sumasalim sa paghukom na iyon. Paano bang biyaya ang paghukom sa mga masasama? Ang paghukom ang tatapos ng mga paghihirap ng mga makasalanan na maghihirap sa katayuan nila na nasa kasalanan. Hindi kabahagi ng mga makasalanan. Talatang 7-10. Naghahangad ang mga pagano ng kasiyahan sa pamagitan ng pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman, talatang 3. Kakaiba ang mithiin ng mga mananampalataya. Hindi ang pasayahin ang sarili, kundi upang pasayahin ang Diyos. Malayong-malayo ang kontra po. Yung isa, pasayahin ang sarili. Yung isa naman ay hindi ang sarili, kundi pasayahin ang Diyos. Hinahangad ng mga mananampalataya na salaminin ang sariling sakripisyo ni Kristo. Kaya sabi rito ay lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Talatang 2. Pangalawang isipan. Gumising ka, ikaw na natutulog. Talatang 11-14. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiya-hiyang sabihin
Subalit, ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Pansinin ang ugnayan ng pagtulog at kamatayan. Ito talaga ang maliwanag na paksa sa Biblia ayon sa katayuan ng mga patay. Ito ay pagtulog lamang. Gayon din pansinin ang paggising na inuugnay sa pagkabuhay mula sa mga patay. Huwag ilantad ang mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga. Talatang 11. Ang kahanay na panawagan sa Efeso 5:8 hanggang 10 ay makakatulong na maunawaan ang Efeso 5:11. Ang mga mananampalataya ay mamumuhay sa harapan ng mga di nananampalataya bilang liwanag sa Panginoon at mga anak ng liwanag. Talatang 8. Ang buong punto ng paggawa nito ay upang maging malinaw na ang bunga ng liwanag ay masusumpungan sa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Talatang 9. Ang mga mananampalataya ay ilalantad ang hindi mabungang mga gawa ng kadiliman sa pamagitan ng pagpapakita ng makatwirang alternatibo para makita ng lahat. Sa ibang salita, ipakita ang kaibahan ng isang buhay na nasa liwanag at nasa dilim. Ilantad ang bunga ng Espiritu. Ang Espiritu ay gaya ng ilaw at naglalantad ng natatagong mga bagay. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamagitan ng liwanag ay nakikita, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Talatang 13 at 14. Kapag ang pamumuhay ay nailantad ng liwanag, maaaring makita ng mga makamundo ang kanilang pangugali sa katayuan nito. Ito'y magiging kita. Walang kinabukasan at patungo sa kapuotan. Talatang 5 at 6. At mararanasan ang isang pagbabagong anyo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kailangan makita ang katayuan upang hangarin ang pagbabago. At pagkaganon ay ibibigay ng Diyos ang pagbabagong kinakailangan. Gumagamit ang Efeso 5:14 ng lengguwaheng nauugnay sa muling pagkabuhay ng patay sa wakas ng panahon upang magpalabas ng isang panawagan upang gisingin mula sa espiritual na pagkakatulog at maranasan ang nagbabagong presensya ni Kristo. Ang espiritual na pagtulog ay espiritual na kamatayan. Delikadong kamatayan dahil buhay pa pero patay na. Hindi niya alam na siya'y patay. Patay na pala. Ngunit may pag-asa kung paano ang mga literal na patay ay may pagkabuhay kay Kristo Jesus. Ang mga espiritual na patay ay may pagkabuhay din sa presensya ni Kristo. Ang Efeso 5:14 ay isang makapangyarihang apela sa mga Kristiyanong mananampalataya na gumising sa kanilang papel bilang mga misyonero. Ikinakalat ang liwanag ni Kristo sa isang nadinlang
daigdig. Hambing ang Efeso 2:14-16 na nagsasabing, lumiwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. At sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon na lamang ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Pansinin niyo na dalawang paggising dito. Ang unang paggising ay patungkol sa mga natutulog sa espiritual. At pag nagising, ang ikalawang paggising, matapos magising, ay ang papel nila bilang mga misyonero na binabahagi ang liwanag ni Kristo sa nagimlang sanlibutan. Ikatlong pagkakahati, dalawang kumpol na panawagan. Una, sunggaban ang baratilyo. Ang ating talata, Efeso 5:15-16. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasaba. Maging maingat daw sa paglakad. Ang paglakad ay isang karaniwang metapora sa lumang tipan para sa kung ano ang mamuhay. So, pag sinabing lumakad, ay mamuhay. Sabihin na lumakad ayon sa katotohanan, ibig sabihin yan ay isa kabuhayan ang katotohanan. Dito ay ginagamit ni Pablo ang metapora upang pasiglahin ang sinasadyang pagiging alagad. Gusto ko yung salitang intentional. Ito ay popular na salita na kapanahon na natin sa mga nakaraang maraming taon. Hindi ito ginagamit. Intentional discipleship. Lahat ng mga gagawin daw ay intentional. Sinasadya. Hindi nangyari dahil nagkataon lamang. Intentional. Kaya magandang salita ito. Lahat ng ating gagawin Kristiyano ay dapat na intentional. Ito ay ginagamit sa pagiging alagad. Gaya ng dapat mong tignan ang iyong nilalakaran kapag naglalakad ka sa isang bako-bako o nagimlang daan. Ang mga manampalataya ay dapat maingat na tignan kung paano lumakad. Maingat nating titignan kung paano tayo namumuhay. Ang ating bang pamumuhay ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating bang pamumuhay ay nagbibigay luwalhati sa Kanya. Ang ating bang pamumuhay ay nakatuon sa sarili o may paglilingkod sa kapwa. Dahil nakakasumpong ang isang kagaya ang Efeso 5:15 sa Efeso 5:17. Maaari tayong tignan ito para sa isang kahulugan ng kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na gaya ng isang matalinong tao. Ang dalawang talatang ito ay gumagamit ng salitang lumakad. Siguro ay dapat na magkasama ito. Pero nasingitan nung kanina. Parang napahiwalay sila kasi nasingitan. Pero yung kakulangan ng talatang 15 ay makikita sa talatang
17. Maaari tayong tignan ito para isang kahulugan ng kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay gaya ng isang matalinong tao. Hindi tayo tumitingin sa loob natin para sa katalinuhan. Hinahanap ang katalinuhan sa sariling kakayahan upang maging matalino ay tungkol sa pag-abot ng lagpas sa ating sarili. Yan. Hindi sa sarili. Huwag tumingin sa sarili. Kung gusto mong maghanap ng katalinuhan. Ang sabi rito, upang maging matalino ay tungkol sa pag-abot ng lagpas sa atin, reach beyond ourselves, upang maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang katalinuhan ay higit sa may nalalaman, knowledgeable. Maraming marunong sa mga bagay ay hindi matatalino. Marami silang impormasyon, marami silang alam, pero hindi matatalino. Ang katalinuhan ay ang kakayahang gamitin ang mga nalalaman. Dito sa Efeso, ang kaalaman ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang maunawaan ang kalooban ng Diyos at maisakabuhayan sa biyaya ng Espiritu ang sukdulang katalinuhan. Sinasamantala ang panahon. Pinasisigla rin ni Pablo ang sinadyang pagiging alagad gamit ang isang malinaw na larawan. Ginagamit ni Pablo ang pandiwang exagorazo. Kung titingnan natin ang Colossus 4:5, ang sinasabi ron ay samantalahin ang panahon o pagkakataon sa gamitin ng lubusan para sa mabuting panahon, o kaya sa ibang bersyon ay sinasamantala ang panahon. Kinukuha mula sa palengke, ito'y isang masinsinang forma ng pandiwa upang sunggaban ang mga baratilyo na iniaalok samantalang tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. So yung palang redeeming the time. Ang pinanggagalingan ng salita ay sa konteksto ng isang palengke. Yan ang sinasabi rito. Ang panahon dito ay ang Gregong salitang kairos na naglalarawan ng isang sandali ng oportunidad. Yan. Kaya pala ay madalas na sinasabi na ating pagyamanin hindi lang ang panahon, kundi ang mga oportunidad na binibigay ng panahon. Ang panahon hanggang sa wakas ay isang pangakong punto na magagamit ng lubusan. Ganyan napakalaga ang panahon. Kinakailangang gamitin ng lubusan. Walang pag-aaksayang ginagawa. Samantalang ang mga manampalataya ay tumitingin sa pagbabalik ni Kristo, ay namumuhay sila sa isang mahirap na panahon. Isa na inilalarawan bilang isang mapanganib, subalit nagbibigay gantimpalang palengke. Nandun pa rin tayo sa konteksto ng palengke. Malilinawan yan sa masusunod na sasabihin. Sila'y dapat maging kasing alerto sa kanilang paggamit ng panahon na natitira, gaya ng mga naghahanap ng baratilyo habang ang isang dagliang pagbibenta
ay nag-aalok ng mga bagsak na presyo. Di ba? Kung kayo ay gumagamit ng internet marketing, may dalawang marketing sa internet, ay madalas na ang advertisement na nila ay merong hangganan, ang sale, na pagkatapos ng hangganan yon ay babalik sa original nitong presyo. Ayan. Na ang ibig sabihin ay, bili ka na sapagkat hindi mo na mabibili ito sa dating presyo nito, mas mahal na. Yun ang sinasabi nito. Dapat na kasing alerto tayo sa paggamit ng panahon. Kaya ng mga naghahanap ng baratilyo na pag nagbigay ng bagsak presyo ay bumili na kaagad. Yan ang sinasabi rito. Bagaman hindi natin mabibili ang kaligtasan, ang paglalarawan ay nababagay pa rin. Kunin agad ang iniaalok sa atin kay Kristo. Ibig sabihin, huwag ipagpaliban ang pagtanggap sa alok ng kaligtasan. Yung ikalawa, pagsambang puno ng Espiritu. Talatang 18 hanggang 20. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awitang espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Huwag kayong magpakalasing sa alak. Ibinabawal ni Pablo ang kalasingan. Nagmumungkahing nasa isip niya ang mga utos laban sa paggamit ng alkohol gaya ng makikita sa literatura sa katalinuhan. Yan ang aklat ng Kawikaan. Sabi sa Kawikaan 21, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Sa Kapitulo 23 naman, talatang 29 hanggang 35, sinong may pagkaaba, sinong may kalungkutan, sinong may gulo, sinong may karaingan, sinong may sugat na walang kadahilanan, sino ang may mga matang may kapulahan, sino raw? Silang naghihintay sa alak, silang sumusubok ng pinaghalong alak. Naalala ko nung ako'y bata pa, meron silang tawag na beer, gin, coke. Yung mga pinaghalo-halo ng mga mangiinom. Ang masamang bagay na dumarating sa kinahihinatnan ng kalasingan, kabilang ang magaspang at tahasang sexual na pagsasalita, walang katuturan, diba? Paglasig na ay kung ano-ano na sinasabi, immoralidad at idolatria. Ang katapat nito ay mapuspos ang espiritu. Mula sa pagiging lango sa espiritu ng alak, ay babaling si Pablo sa pagiging puspos ng banal na espiritu. Ito'y ginagamit na sama-sama, hindi sa paisa-isa, corporately. Nagtitipon ang mga manampalataya sa pagsamba sa Diyos na tinasihan ng espiritu na kinakandili ang pagkakaisa. Nangingibabaw ang papuri sa musika, isang pahalang na elemento ng pagsamba dahil sa awitan ang mga kaanim ng iglesia sa isang kaisipan
ay nagsasalita sa isa't isa. Talatang 19. Ang tiyak na pakay ng papuring musikal ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi yung kung ano-ano ang tema ng awit na hiwalay sa Kanya ang nasa lirika ng inaawit. Ang pasasalamat sa Efeso 5:20 ay ihahandog sa Diyos Ama sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga espiritual na awit ay binibigyang pagpapahalaga ang papel ng banal na espiritu sa pagsamba dahil ang mga termino ay inilalarawan ng mga awit na kinasihan o napuspos ng banal na espiritu. Ang unang Kristiyanong pagsamba ay inilalarawan ng tatlong kaanib ng pagka-Diyos bilang mga aktibong mga kalako. Huling salita. Naudyukan ang kanilang katayuan bilang mga minamahal na anak ng Diyos at ng kamatayan ni Kristo para sa kanila, Efeso 5:1 at 2, at tapuspos ng Espiritu, talatang 18. Ang kanilang pinagsasaluhang pagsamba ay naglalarawan ng kasiglahan at kagalakan dahil magkakasama silang umaawit ng papuring pansalamat sa kanilang Panginoon at sa Diyos. May mahigpit na kapit sa mga kalangitang realidad. Kanilang ipinagdiriwang ang kanilang pag-asa sa hinaharap. Nakaugat sa kwento ng kung ano ang nagawa, ginagawa, at gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, aking dalangin, naiingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasama. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. Napag-alaman ko na ang dami ng like ay panukat ng Google kung ang video ay nagugustuhan ng mga nanonood. I-click na rin ang notification bell upang kagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website, clarobicente@weebly.com. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.